update requirements para po sa mga uuwi ng Pilipinas at saka yung magbabakasyon po ngayong month ng May. Unahin muna natin yung mga OFW sa Kuwait. So kung isa ang OFW sa Kuwait at balak mo nang umuwi or magbakasyon sa Pilipinas, ito po ang mga requirements na dapat mong ihanda. Para po sa may mga final exit na, ano ba itong final exit? Ito po yung uuwi na ng Pilipinas at hindi na babalik sa dating amo. Ito po yung mga requirements na dapat nyo pumpunin. Valid passport, final exit visa, e-travel registration, at saka plane ticket. Ito naman po para sa may mga re-entry visa. Ano ba ang ibig sabihin ng re-entry visa? Ito yung magbabakasyon sa Pilipinas at babalik po sa dating amo. Ito po ang dapat niyong kunin bago po kayo umuwi ng Pilipinas. Siyempre, kailangan po natin yan ng valid passport, re-entry visa, plane ticket, round trip. Kailangan din pong ika-verify ang inyong kontrata bago po kayo magbakasyon at huwag niyo pong panilimutan mag-biometrics po. Kung nakalimutan niyo naman po mag-biometrics bago po ang inyong flight, pwede po kayong mag-biometrics mismo sa airport. Yan po ang mga requirements kung isa kang OFW household worker sa bansang Kuwait at pauwi ka po ng Pilipinas. So forsig naman po tayo sa bansang Saudi Arabia. Kung isa ka pong OFW sa bansang Saudi Arabia, ito po yung mga requirements. Meron konting pagkakaiba lang. At sa Saudi, kung sa kang household worker, hindi mo na kailangan magpa-biometrics. So makinig po sa lahat ng mga household worker na may balak umuwi or magbabakasyon po sa Pilipinas. Ito po ang mga requirements na dapat mong ihanda kung isa kang OFW sa Saudi Arabia at may balak ka pong umuwi ng Pilipinas. So kailangan po na din ng valid passport, final exit visa, plane ticket, at saka e-travel registration. Para naman po sa mga magbabakasyon, ito po yung mga requirements na dapat mo pong ihanda. Passport, re-entry visa, plane ticket, round trip, e-travel registration, at saka verified contract. Huwag pong kalilimutan din yung OEC pag bumalik ka po sa bansang pinagtatrabahuan mo po. Para naman po sa mga nahihirapan, kung paano mag-register ng e-travel registration, pwede naman po kayong mag-direct sa kanilang link. Type nyo naman po ang e-travel.gov.ph. So lahat ng mga information nyo pwede nga pong sagutan. Hindi katulad sa apps na kailangan nyo pang mag-register tapos hahanapin nyo yung mga email address at saka number. Pag diretso po kayo sa link, kailangan nyo lamang po ng email address kasi magsisento sa e-travel ng inyong OTP. Para sa akin po, mas mapapadali po kayo mag-register sa e-travel.gov.ph. Mas mapapadali din po kayo makakuha ng barcode. Isa po dun sa nire-recommend nilang bagong apps na yun, yung eGov.ph. Para mas mapadali po kayo, diretso na lang po kayo sa link na e-travel.gov.ph.